Kwento ko pala sa inyo yung naging adventure sa napakagandang farm na to sa malayong parte ng Mindanao at ang pagtulong sa isang struggling farmer na si Tatay Dodong. Nakarating kami sa bahay ni Tatay at nag-interview kung saan marami siyang nakwento sa atin tungkol sa buhay nila sa farm sa matirik na parte ng bundok na hindi ligtas at ang hirap ng pagpunta doon. Napadaan pala tayo sa 100 years old na puno na to na may kwento daw dati nung panahon ng Hapon. Eto nga yung bunga niya. Medyo lanta na siya pero yung pula talaga yung hinog nito. Apo, sir. Ito, lanta na to. Sira na kumbaga. Siguro na ka. So, natin mag-risk. Hindi natin alam anong laman eh. Ito guys, paki-comment kung sino nakakaalam ng prutas na to. Mukha siyang dalandan pero hindi siya dalandan. Mukhang passion fruit din. Mukhang passion fruit. Diyan yung puno niya. Yeah. Sunod ay pinatuloy tayo sa bahay ni Sir Remark at hinandaan din tayo ng pamilya niya ng masasarap na pakals. Bukod pa doon, dito na rin tayo pinastay sa bahay nila para makatipid tayo. Kaya naman, salamat po. Yo, maraming salamat talaga. Meron tayong libreng lunch tapos masasarap pa yung mga prutas to. Aba. Pagtapos ng pakals ay pinuntahan natin ang malawak na farm ng mga talong at mga solid na bulaklak nila Sir Remark at ng pamilya niya. Ay no, grabe yung mga bulaklak. Utek. Yo guys, grabe, sobrang solid. Ang daming talong. Ayun o. Grabe. Ngayon lang ako nakita ng gantong karaming talong. Kapatagan Digos. Sunod ay napadaan tayo sa isang malawak na farm ng puting bulaklak na to at may isa ding farmer na nakilala tayo. Uy, may nakakilala sa atin. God bless, kita na jud ta. Kay katuning naghatag og kabaw. Yo, grabe solid. Ito, Lavi, para naman sa'yo. Solid. Sobrang dami. Tanggapin mo. Napaakyat tayo sa mataas na parte ng bundok na to at pagdating sa taas, bumungad ng napakagandang view. Yo people, ang ganda ng view. Kita niyan? Ang ganda na ng view. Mas maganda rin dito sa drone. Ayun o. Grabe. Solid. Doon daw yung Mount Apo dito. Next ay dinala tayo ni Sir Remark sa farm ng iba't ibang klase ng prutas. Bungad pa lang ay may nakita agad tayong strawberry. Meron ding dalandan at nakatikim din tayo ng fresh na raspberry dito. Yo, ito raspberry. Red kayo ito. Pagtapos ay pumunta rin tayo sa lugar kung saan may magandang sapa at tubig galing sa Mount Apo. Ganda. Yo, ito raw yung tubig galing sa Mount Apo. May nag-imbita din pala sa ating follower na si Ma'am Amay at kasama ang mister niyang si Sir Jun. Ang may-ari ng lugar na to na kung tawagin ay Camp Linaw. Nagbigay pa sila ng kape para sa atin at nakakatuwa dahil meron pa silang mga koy at pinagpa-feeding pa tayo sa mga isda. Bukod doon, nag-offer din sila ng matutuluyan natin. Habang nagkakape nga ay may mga followers na biglang dumating at nagpapik sa atin. Alam ko yawa din na silpura. Thank you. Thank you. Kabalo ako ano eh. With idol. Sunod ay bumalik tayo sa sentro para bumili ng panghapunan. Pagdating natin ay nabigla tayo dahil maraming farmer ang nakakilala at nag-welcome sa atin. 1, 2, 3. And 1. Grabe yung kapatagan. Dami nating subscriber, follower dito. So, sobrang solid nyo. Grabe. Di natin in-expect na ganito pala kadami ang followers at subscribers natin dito sa Kapatagan. Next, ay pumunta tayo sa merkado para bumili sana ng mga gulay. Pero di natin expect na bigla na lang nagsilapit ang mga tindera at nagbigay ng mga gulay at prutas sa atin. Grabe yo! May nalibre sa atin ng gulay para pang natin, ulam natin. Grabe! Libre lettuce! Repolyo, libre lettuce. Maraming salamat. Ate Jo, maraming salamat. Pati ito. Libre. Grabe mo. Nakakatuwa nga dahil habang nagsushoot kami ay may lumapit at nagbigay na naman. Asay mo store na. Putik, dami na. Napakabait talaga ng mga nagtitinda dito at syempre, nagpa-picture din tayo sa mga tindahan nila para may remembrance naman sila sa atin at kahit papano, makatulong tayo sa mga local vendors. Yo, grabe, sobrang solid. Ang daming binigay sa atin. Meron tayong repolyo, meron tayong lettuce, saging, kamatis, tapos sayote. Nakalibre tayo ng dinner. O yun o.
Pagtapos ay sinalubong na naman tayo ng mga subscribers natin. Nakakagulat dahil malayong lugar na to pero may mga sumusuporta pa rin sa atin. Siguro dahil marami din tayo naging content at natulungan ng mga farmers sa mga nakaraang taon kaya grabe na lang yung suporta nila. Sa day 2 ay dumiretso tayo sa sentro ng Kapatagan kung saan mamimili tayo ng damit pang farm, pang outfit natin. Maaga pa lang ay sinalubong tayo ng mga followers at subscribers at nagpa-pick sa atin. Grabe guys, na-overwhelm ako dito people. Grabe. Ang dami nakakilala na may pinakamasaya, halo-halo na. Puro positive, so grabe. Sobrang solid. Habang naglalakad ay nadaanan natin ang napakarami at bagong harvest na bell pepper na to. At binigyan na naman tayo, kaya ulit, salamat po. Okay na. Oh, bye sa Manila, 200. 200 sa Manila. Thank you. Salamat po, thank you. Napansin ko na ganito sila ka-welcoming sa atin. May mga nakausap nga ako na nagulat at nakarating kami sa lugar nila. Pagtapos ay gumala rin pala tayo sa Digo City at ganun din, nagkalat ang mga supporters natin. 1, 2, 3. Kinagabihan ay inimbita pala tayo ng isang bagong kaibigan para patikimin ng kape at ihaw nila. Ito pala si Ma'am Jillian, ang may-ari ng coffee shop na to at siya rin ang nag-asikaso sa amin. Napaka-humble at smiling business owner lang si Ma'am. Nakalocate ang Barney's Grill at Coffee Brood sa sentro mismo ng Digos City. As always, i-bless natin yung pakals para i-bless din tayo lagi ni Lord. Walang biro, masarap yung ihaw nila. Paresan pa ng Biscoff coffee at dessert ay goods na. Salamat sa quality time at solid na food, Ma'am. Day 3. Umagang-umaga ay umakyat ulit tayo sa matarik na bundok na to para magkape at i-feel lang yung sariwang hangin. Dito tayo sa isa sa pinakamalupit na lugar. Diyan, Mount Apo. Ayan, napaka-bless natin. Tapos yun, kape tayo. Ikaw, para kanina ka bumabangon. Blessing din na makita tong God's creation dito sa paanan ng Mount Apo. O yan, enjoy mo muna to sandali. Dahil naubos na nga ang kape at papauwi na tayo ay saktong naabutan natin ng mga farmer na nag-harvest ng talong. Nay, magkano yung kilo ngayon ng talong? Pag 25, sir. 25. O yan, tag 25 daw yung kilo ng talong dito. Sa inyo, magkano? Pagtapos natin mag-harvest ay nagluto din tayo ng tortang talong para sa tanghalian natin. Sobrang solid, napakasarap kumain ng sariwa. Ayan, pag ganyan. Grabe. Yan, comment lang kung gusto mo nito. Sige, Claire. Kaya na. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit di pa tayo nakapag-start sa content natin kay Tatay Dodong dahil nasira ang drone natin at kailangan pang ipaayos. Isa to sa mga hassle na part dahil sayang ang araw pero laban pa rin. Day 5 ay sinimulan natin ang pag-pray bilang pasasalamat at panalangin para safety at magandang resulta ng journey na to. Kini nga, Lord God, maghatagong protection sa mga safety guidance, Lord God, and as well success sa mga pambuhaton, tarantanan, Lord God. Sa parting to, lumusong tayo pababa kasama ang pamilya ni Tatay Dodong at dumiretso na kami sa paglakbay sa matarik na bukid na to na napakadulas. Wala pa nga sa kalahati ay inabutan na tayo ng ulan. Lord, pahintayin nyo na yung ulan. Sunod ay papasok na kami sa gubat na to at nadaanan natin yung amazing view at overlooking na lugar plus fogs pa. Eto, sakto. Ganda talaga ng view. Fogs. Matarik, mataas na lugar. Overlooking. Wala na. Lahat na nandito. So dito lang yan sa, hindi ko alam kung saan bukid to. Pahirap ng pahirap ang lakbay natin, lalo't mas matarik na yung daan pababa. Di natin magamit yung pagka-Spider-Man natin dito dahil yung mismong lugar ang mahirap talaga daanan. Sa mga curious dyan, nasa YouTube pala yung full video at pangmalakasang quality nito. Fast forward ay narating na rin natin ang sakahan ng Baguio Beans nila Tatay Dodong. Sa next part, mas malupit pang adventure at ending nito ang makikita mo. Nga pala, after ng next video natin ay ipapakita ko sa inyo yung update sa kondisyon ko.